Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Vibe Vortex, shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato, shoutout po sa iyo Idol Supernova Sport Oza, shoutout po sa iyo Idol Rukilo Tertoga at sa asawa mo na si Mylene, at shoutout po sa iyo Idol Norma Ganaban pati sa asawa mo na si Mary Grace Ganaban at sa apat mo pang anak, congrats sa inyo Lods. At shoutout po sa iyo Idol Zoldy Bustarday. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, napapaisip na lang ang Shadowless Prowler kung gaano nakatagal si Bongde Ala naglagay ng lason sa strings niya, hindi kaya noong oras na umapak ito sa string niya, nakangiti na sinabi ni Bongde Ala na ang martial arts ay talagang napaka-interesado. Ang isang bahagi niya ay gumagamit ng Kunlun technique na gumagamit ng kapangyarihan ng kalikasan, at ang kabilang panig ay gumagamit ng 10,000-year poison. Itong dalawang puwersang hindi mo inaasahan na maghahalo, ang isa ay hazy ki expulsion, at ang isa naman ay ang clear ki injection. Pinupunan nila ang isa't isa at bumubuo ng isang mas epektibong pamamaraan, na halos sa simula pa lang ay kailangan na nila ang isa't isa, at kung gagamitin ko ito ng may layunin, maaari akong maglapat ng nakamamatay na lason sa aking mga kaaway, at linisin ang lason sa paligid ng aking mga kakampi. Yan ang purification poison technique na ginawa ko. Ito rin ang nagbigay daan sa akin na gawing sarili ko na ang iyong mga strings ng bakal Shadowless Prowler. Ang daloy at pagkakaisa ng kalikasan na binibigyang diin ng Kunlun, yun ang tinutukan namin habang tinuturuan ko si Bongde Ala. Hinayaan ko siyang panoodin aking malalim na pinag-ugatan na martial arts mula sa pananaw ng isang tagalabas. Tinanong ni Soso kung iyon ba ang rason kung bakit hinigop ni Bongde Ala ang kapangyarihan ng Arachna. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na ang nangyari ay isang kapalaran. Sa kanyang paglalakbay, ang makapangyarihang mga kalaban tulad ni Mamoru Miyamoto at ang Arachna ay lumitaw sa harap ng demonic blood of the 10,000 poison. Maaaring ang kanyang pagsipsip sa kapangyarihan ng Arachna ay hindi maiiwasan. Samantalang napatras na lang ang Shadowless Prowler nang maramdaman na niyang dumadaloy na sa kanya ang lason, halos matamba na ito sa panginginig at nanghihina na, kaya kusa na lang na natanggal sa mga daliri nito ang pagkakakonekta ng mga strings, at dahil dito ay tuluyan ng nakalaya si Bongde Ala sa pagkakapalibot ng strings. Makikita natin na kahit wala nang inaapakan si Bongde Ala ay lumulutang ito. Unti-unti nang lumalapit si Bongde Ala sa kinaroroonan ng Shadowless Prowler na nakasalampak na sa sahig. Sa isip-isip ng Shadowless Prowler habang pinagpapawisan na at nanghihina ay ito ang isang kapangyarihang nagbabanta sa kaayusan ng umiiral na Merem. Totoong matanda na ako, ngunit hindi dapat ako ma-corner sa simpleng pagkakalason lamang. Tinawag ng Shadowless Prowler si Bongde Ala. Sinabi nito na kung si Bongde Ala ba ay isang primeval incarnate, at nang hindi tumugon si Bongde Ala ay napapasigaw na lang ng galit si Shadowless Prowler kay Heavenly Oracle at sinasabihan itong isang bastardong matanda. Nagpapanggap ka lang ba na sumusuporta sa mga minor sect habang pinapanatili mo ang isang katulad nito bilang iyong disipulo? Seryoso naman na tinawag ni Chancellor Bongnam ang pangalan ng Shadowless Prowler. Sinabi nito na di ba bumalik ka din sa Merem pagkatapos mo marinig ang patungkol sa mga primeval incarnates. Sa ngayon, para sa ating henerasyon hindi na mahalaga kung sino ang mas magaling o mas malakas, ito ay tungkol sa kung ano ang ating iiwan para sa susunod na henerasyon. Kapag nasa panganib ang bansang Junguan, hindi natin dapat hinahamon ang susunod na henerasyon para labanan, dapat sa halip ay tinuturuan natin sila ng tamang landas na tatahakin. Napalingon si Bongde Ala sa kanyang master at natahimik sa mga sinabi nito, samantalang naiinis naman na sinabi ng Shadowless Prowler na anong kalokohan ang pinagsasabi mo na kinabukasan. Ang ibig mo bang sabihin ay wala kang plano na pamunuan ang lahat sa iyong sarili? Ang walang kwentang paniniwala mo Heavenly Oracle, walang pinagkaiba yan sa paghihintay na lang mamatay. Ang monghe at ang aking sarili ay parehong nagsisikap na makahanap ng isang paraan upang madaig ang kamatayan. Hindi mo man lang ba naisip na may kakaiba? Ang monghe ay bahagi na ng Senado kahit noong tayo ay mga bata pa.
ang monghe na iyon ay dapat na nasa sapat na gulang na upang mamatay ng 2 beses, so bakit buhay pa siya hanggang ngayon? Ano ba ang sikreto ng mongheng ito? Ang pagtagumpayan ang paglipas ng panahon, ang monghe ay nagawang malaman ito, at kalaunan ay natikman niya ang ipinagbabawal na bunga. Makikita natin ang isang tao na dumating sa eksena. Nagulat na lang si Bong De-ala nang makita ito. Sa isip-isip naman ni Ryohei-cho na kamukha ito ni Pyong-wide. Samantalang kahit si Master Honjin ay nagulat nang makita ito, sinabi niya na ito ay si Master De, ang ama ni Pyong-wide. Sinabi ni Ryohei-cho na siguro ay nakalaya din ito pagkatapos gamitin ang barrier reversal. Maganda ito para sa kanila sapagkat alam nilang kakampi nila ito. Agara naman na tinatawag ni Ryohei-cho ito para tulungan siya. Hindi na lang din makapaniwala si Soso at Chancellor Bongnam. Agara naman na lumalapit si Master De sa kinaroroonan nila Bong De-ala. Ayon naman kay Master Honjin na may hindi maganda siyang pakiramdam sa nangyayari, sa tingin niya na hindi ito si Master De. Sinabi ni Master De na alam niya ang lugar na kinaroroonan nila ngayon, nakita na niya ito ng mad-alien lang dati. Sila na dumating dito ay tiyak na masama ang intensyon dahil walang dahilan ang papunta ng mga ito dito. Ito pala ang tinatawag na pinagbabawal na lugar. Sa isip-isip ni Master Honjin na ang telepathy na ginagamit ni Master De ay naiiba kaysa sa ginagamit nila. Ito ay isang teknik ng Shaolin na nagpapadala ng mga salita ng direkta sa iyong utak. Ang maalamat na pamamaraan na naisip na nawala na sa loob ng 200 taon. Ito ay ang teknik na Words of the Enlightened Heart. Agara na binuksan ni Master Honjin ang kulungan ni Ryohei-cho at pinapamadali na niya itong lumabas. Sinabihan niya si Ryohei-cho na siya at ang Chancellor ay pananatilihin ng mga bilanggo na nandirito. Kaya kailangan na ni Ryohei-cho na umalis dito kasama si Soso at Bong De-ala. Sumang-ayon naman dito si Ryohei-cho. Subalit biglang sumulpot si Master De sa harap nila Master Honjin at sinabihan si Master Honjo na bakit pinapakawala nito ang isang bilanggo. Nagulat na lang si Ryohei-cho at Master Honjin sa bilis ng pagkakalipat nito sa kanila. Kahit na si Bong De-ala ay napalingon din sapagkat kanina lang ay nasa harap niya ito. Kahit na si Soso at Chancellor Bongnam ay hindi na lang makapaniwala. Tumatawa na sinabi ni Master De na nagbibiro lang siya. Hindi dapat sabihin iyon ng isang tao na kakatakas lang dito sa bilangguan na tulad niya. At saka ang ganitong kagandang dilag ay hindi dapat tinuturing kriminal. Ang dapat na may kasalanan dito ay siguro ikaw na bastardong nagpapalaya dito. Nagulat naman si Master Honjin dito. Agara na sinuntok ng malakas si Master Honjin ng napakabilis ni Master De. Sa sobrang lakas ay nagkawasak-wasak ang mga binanggaan ni Master Honjin. Patuloy na tumatalsik si Master Honjin sa malayo dahil sa suntok. Natatakot na lang si Ryohei-cho at hindi na makagalaw habang tinitignan si Master Honjin na tumatalsik palayo hanggang sa tuluyan ng sumalpok si Master Honjin sa isang malaking pader na kinasira ng pader na ito. Napapangiti na lang si Master De at sinabing mukhang napasobra siya ng suntok. Subalit makikita natin na tinulungan ni Chancellor Bongnam si Master Honjin at tinatanong ito kung ayos lang ba ito. Habang nakahawak sa kamay ay sinabi ni Master Honjin na okay lang siya. Tinanong ni Master Honjin na kung ang suntok na iyon ba ay ang suntok na iniisip niya. Sinang-ayon na naman ito ni Chancellor Bongnam at ito ay ang 100 Steps God Fist ng Shaolin. Mukhang hindi lang ang barrier reversal ang magpapanatili sa kanila dito, kundi pati ang taong sumanib kay Master De. Tinanong ni Master De na kung si Chancellor Bongnam ba ay isa sa mga kaibigan ni Huashim ang Monk of Empty Love. Sa isip-isip ni Chancellor Bongnam na tinawag nito ang monghe sa first name nito at nagagawa din nito ang teknik ng 100 Steps God Feast. Napapatanong na lang si Chancellor Bongnam na kung ano ang ginawa ng monghe kay Master Jonghyun De. Sa kabilang banda ay pumapasok na ang ulan sa loob ng bulwagan. Napapatingin na lang ang monghe dito hanggang sa napapangiti na lang ito habang nakatingin sa taas sa butas sa bubong. Habang pinapanood ang paglalaban ni Yuseong at Honamdo ay sinabi ng monghe na talagang nag-enjoy siya sa larong nilalaro nila ngayon. Makikita natin na napapangiti lang si Yuseong habang nakikipaglaban kay Honamdo, habang si Honamdo naman ay seryosong sumusugod lang kay Yuseong. Patuloy na nagpapalitan ang dalawa ng pag-atake habang nasa ere. Sa isip-isip ng monghe na hindi niya inaasahan na magagawa ni Yuseong na makipagsabayan laban kay Honamdo.
talagang kahanga-hanga ang nasasaksihan niya na labanan. Kaya ngayon ay nag-uumpisa na niyang maintindihan kung bakit sinugal ni Merem Highlord ang lahat ng sunod na galaw sa mga batang ito. Gayunpaman, ganap pa rin itong labag sa aking kalooban. Ang mga kabataan ay madaling mahulog sa tukso. Ito ang dahilan kung bakit sila kusang nagkakamali. Sa halip na umasa sa isang bagay na hindi mapagkakatiwalaan, kailangan ko subukan ng isang bagay at ito ay subok na transcendente master. Siguro ay sa ngayon ay nakalaya na ito sa bilangguan dahil sa barrier. Kahit na nawala ito sa sarili noon, masasabi ko pere na, sa pamamagitan ng soul catching technique, ang biyaya ng Buddha ay nagbigay sa kanya ng isa pang pagkakataon. Maya-maya ay pupunta na ang isang mabangis na master na iyon dito. Sana ay bigyan ito ng Merem Highlord ng isang magandang pag-welcome. Ang taong ito ay ang kanyang dakilang Grandmaster at isa sa iyong mga naunang mga High Lord. Ito ay si Elder Hyohyo, ang dating Merem Highlord. Isang araw bago pa ang memorial service, pinuntahan ni Honamdo si Master De sa kulungan. Sinabi ni Honamdo na gumamit ito ng kapangyarihan na tanging ang mga demonic cult lang ang may lakas ng loob gamitin iyon at ginamit ni Master De ito sa kanyang anak. Hanggang ngayon ay pati siya ay di makapaniwala na nagawa ni Master De iyon. Ang isipin na ang Dragon Scale Swordsman ay gagawa ng ganoong bawal na ritual. Ayon naman kay Master De na huwag nitong ikumpara ang kanyang teknik sa mga taga-demonic cult, at saka ang kanyang anak ay sobrang nakakahanga na nagawa niyang mapanghawakan ang teknik at kahit na sa ganoon na estado ay nasa tamang pag-iisip pa din yun. Bigla naman dumating ang monghe at sinabi na tama si Master De na kahit ganoon pa man ay nagawa ni Pyongwide na hawakan ang ganoong teknik. Sa tingin niya na talagang kahanga-hanga ang anak nito. Ang batang si Pyongwide ay mas matapang kaysa sa sinumang nasa larangan ng digmaan, at para sa pagpatay sa marami sa ating mga kaaway sa panahon ng pagsalakay, namatay siya bilang bayani ng Zhejiang, ngunit hindi ganoon ang nakikita ng alyansa ng Merem. Ang pagbabalik mula sa mga patay ay ang pagkuha ng kaalaman na hindi magagawa ng iba na lumilikha ng takot sa puso ng marami. Hindi mo ba iniisip na ito ay kawili-wili? Kung ito man ay ang demonic cult o maging ang ating sariling mga tao, pinili nilang ibaon ang kaluwalhatiang nasaksihan nila dahil sa mga toksong naririnig nila. Seryong napatingin lang si Honamdo sa monghe at natahimik sa mga sinabi nito. Sinabi pa ng monghe kay Master De na sigurado siyang narinig na nito na ang kanyang mga salita ang naglalaman ng pinakamabigat at makapangyarihan sa sinuman sa Senado. Kaya ang mga salita na si Pyongwide, ang bayani ng Merem na manggagaling sa kanya ay tatanggapin ng sinuman sa Merem ng walang pag-aatubili, pati na rin kung paano nito binuhay ulit ang kanyang anak sa kamatayan. Ang tanging tao na bubuhay ulit ng kaluwalhatian ni Pyongwide ay walang iba kundi si Master De ulit. Napapaisip na lang si Master De kung ano ba ang gusto ng monghe na ito. Sa kasalukuyan ay sinasabi ni Elder Hyohyo na bakit hindi man lang siya binuhay ulit gamit ang mas batang katawan. Malakas ang katawan na ito ngunit nararamdaman na din niya ang panghihina dahil sa edad nito, at saka ang mabuhay ulit sa lugar na tulad nito. Talaga naman isang bastardo si Hwashim, ang monk of empty love. Subalit gayon pa man ang makita ang magandang dilag na ito, kahit papano ay may ilang magagandang kabataang babae sa paligid. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang namumulaklak na daloy sa putikan. Sa isip-isip ni Soso na kung ano ang nangyayari. Bakit ganito ang inaasta ng tatay ni Pyongwide? Sa isip-isip naman ni Ryohei-cho habang nag-aalala na may gusto sana siyang sabihin subalit ang kanyang mga bibig ay hindi niya mag-alaw, nararamdaman ng kanyang katawan nito. Sa oras na ibukan niya ang kanyang bibig at magsalita ay panigurado na iyon na ang kanyang kamatayan. Sa kabilang banda ay seryosong napatingin si Bongdeala sa kalaban, malakas na lumapag na ito sa sahig na kinagulat ng Shadowless Prowler, at mabilis na tumalon pataas na napansin naman ni Elder Hyohyo, na bahala na lang ang matatandang bilanggo na gumagawa ng formation barrier sa pagsulpot ni Bongdeala sa kanila. Malakas naman na sumigaw ang isang bilanggo at tinatawag si Elder Hyohyo at nagmamakaawa na protektahan sila. Ginamit ni Bongdeala ang isang teknik na enveloping poison needles na direktang tumama sa ibang bilanggo. Napapangiti na lang si Elder Hyohyo habang nakatingin sa ginagawa ni Bongdeala
Aula. Nagulat naman si Chancellor Bongnam nang marinig na tinawag ng isang bilanggo si Master De na Elder Hyoyo. Napapasigaw na lang sa sakit ang ibang bilanggo habang tinatamaan ng pag-atake ni Bong De Aula. Sinasabi ng isang bilanggo na tulungan sila ni Elder Hyoyo sapagkat kapag natanggal ang barrier ay hindi na makakagamit si Elder Hyoyo ng kanyang ki dito. Nadidismaya na lang si Elder Hyoyo sa mga pinagsasabi ng bilanggo at sinabi nito na kakabalik niya lang galing kamatayan at ang mga ito ay nagmamakaawa na sa tulong niya. Nagulat at nabahala naman si Bong De Aula. Mabilis na nakapunta sa harap niya si Elder Hyo na labis na kinabahala niya. Nakangiti lang si Elder Hyoyo kay Bong De Aula, habang si Bong De Aula naman ay nag-aalala kung ano ang balak gawin ni Elder Hyoyo. Agara naman na dinakma ni Elder Hyoyo ang mukhang ng bilanggo na palaging humihingi ng tulong sa kanya na labis na kinagulat nito. Tinatanong ng bilanggo kung ano ang ginagawa ni Elder Hyoyo. Habang nanlilisik ang mata ay sinabi ni Elder Hyoyo na hinahamak niya ang sinumang umiiyak at humihingi ng tulong. Nagulat na lang ang matandang bilanggo sa sinabi ni Elder Hyoyo. Hindi na lang din makapaniwala si Master Honjin at Chancellor Bongnam sa ginagawa ni Elder Hyoyo. Makikita natin na napapasigaw na lang ng malakas ang bilanggo sa sobrang sakit habang unti-unti ni Elder Hyoyo na hinihigop ang lakas nito. Nabahala at natakot na lang si Ryohei Cho at So-So habang nasasaksihan ito. Kahit na si Bong De Aula na nasa harap niya mismo na nangyayari ito ay hindi na lang makapaniwala. Tuluyan ng nahigad ni Elder Hyoyo ang lakas ng bilanggo, kaya binitawan na niya ang bilanggo na halos butot balat na lang. Sinabi ni Elder Hyoyo na kung tatawagin mong lalaki ang sarili mo, dapat matutunan mo man lang ipagtanggol ang sarili mo. Nagulantang na lang si Chancellor Bongnam at napapatanong ito na kung ang teknik na essence drain ba iyon. Nagtataka naman na napapatanong si Master Honjin dito. Sinabi ni Chancellor Bongnam habang mas lalo nang nababahala na sa umpisa ay hindi pa siya sigurado. Subalit nang ginamit nito ang teknik na essence drain ay ngayon ay sigurado na siya. Hindi niya man alam kung paano nito kinuha ang anyo ni Master De. Ngunit ang taong iyan ay ang Merem High Lord mula 200 taon na ang nakakaraan. Ang taong iyan ay si Elder Hyoyo na naging pinakamapanganib na High Lord sa kasaysayan. Hindi na lang makapaniwala si Master Honjin dito. Sinabi nito na nakakagulat na masaksihan ang kilalang essence drain technique. Ngayon sinasabi mo sa akin na siya ang dating High Lord mula 200 taon na ang nakakaraan. Paanong posibleng mangyari ito? Sinabi ng isang bilanggo na tama siya, hindi dapat nila pinagkatiwalaan ang bastardong monghe na iyon. Wala sa plano talaga ng monghe na iyon na palayain sila sa umpisa pa lang. Bigla naman tumago sa ulo ng isang bilanggo ang string attack ng Shadowless Prowler at hinailan niya ito pababa na tuluyan na kinamete ng isa pang bilanggo. Sinabi ng Shadowless Prowler na hindi sa monghe ang mga ito na nagtiwala ng husto, kundi sa kanya. Agaran din na sinunod na patayin pa ng Shadowless Prowler ang isa pang bilanggo. Sinabi ng Shadowless Prowler kay Elder Hyoyo na ang batang nasa harap nila ngayon ay sinira ang mga bomba na nilagay nila. Ang plano nilang pagtakas dito ay nasira na dahil sa batang ito. Sinabi ni Elder Hyoyo na kung ang plano ba nito ay ang tumakas dito sa bilangguan na ito gamit lamang ang mga walang kwentang bomba, siguradong naisip ito ni Huashim mula nang iwan nito sa akin ang aking inkwell sa harap ng aking selda. Hanggat mayroon ako nito, magagamit ko ang mga kapangyarihang lampas sa aking panloob na ki. Napangiti naman ang Shadowless Prowler nang malaman ito, habang si Chancellor Bongnam naman ay mas lalong nabahala. Agara nang hinuhugot ni Elder Hyoyo ang inkwell na nakatarak nito sa kamay. Nagulat naman si Bong De Aula sa ginagawa nito. Nakangiti na sinabi ni Elder Hyoyo na ipapakita niya sa mga ito ang isang espesyal na bagay. Ito ang dahilan kung paano siya nakatakas at nakuha ang essence drain. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang pagbabago ng mundo nitong nakalipas na 200 taon. Ginamit ni Elder Hyoyo ang teknik na The Dark Palm that drains the heavens, kung saan ay nagkaroon ng malalakas na pagyanig at lumulutang ang lahat ng mga bato, na labis na kinababahala ni Master Honjin at Chancellor Bongnam ito. Kahit na si Ryohei Cho at Bong De Aula pati si So-So ay hindi na lang makapaniwala dito. Naramdaman naman ng monghe ang pagyanig at kapangyarihan ni Elder Hyoyo. Kaya masaya nitong sinabi na mukhang dumating na ito.
ang kilabot ng isang nakalipas na panahon, makikita natin na may namumuong oras sa ilalim ng kinaroroonan ng monghe at hanggang sa may narinig silang malakas na pagsabog na kinahinto ni Joseon at Honamdo sa paglalaban at napatingin sila dito. Makikita natin na unti-unti nang gumuguho ang gusali ng pangunahing bulwagan hanggang sa may malakas na pagsabog ang lumabas dito at sa sobrang lakas ay umabot ito hanggang kalangitan. Nagulat at nabahala na lang si Lord Dokgo pati ang mga kasamahan nito nang masaksihan ito, kahit na ang mga tao na nagsasagawa ng memorial service ay nakita ang malakas na pagsabog na iyon. Nabahala na lang si Lady Yon sa nakikita niya at alam niyang nanggaling ito sa pangunahing bulwagan. Nasaksihan ng lahat ng tao na nag-aalsa ang malakas na pagsabog na nanggaling sa pangunahing bulwagan, sinabi ng monghe habang nakatingin sa baba ng bilangguan na isang napakalaking takot na nagpapaisip sa iyo kung gaano ito kalakas kung ito ay nasa paligid mo mismo ngayon, tulad sa inaasahan sa Heavenly Oracle. Talaga naman kahanga-hanga peren ang lakas nito. Nagulat na lang si Elder Hyoyo sa ginawa ni Chancellor Bongnam. Sa isip-isip nito na ang barrier dito ay tuluyan ng naglaho dahil lamang sa isang pag-atake nito, siguro ang taong ito ang hadlang at ang susunod na yugto sa plano ng monghe. Ginamit ni Chancellor Bongnam ang teknik na suppression field. Sinabi ni Chancellor Bongnam kay Elder Hyoyo na ito ay isa na lamang na multo ng nakaraan na dapat ay hindi na umiiral sa panahon na ito. Agara naman naghanda na si Elder Hyoyo. Sa isip-isip nito habang nakangiti na hindi niya hahayaan na makaalis ang bastardong matanda na ito dito sa lugar na ito, sinabi ni Elder Hyoyo kay Chancellor Bongnam na mukhang nagkaroon na ito ng lakas ng loob para lumaban ngayon na wala na ang barrier. Mabilis na lumapag si Elder Hyoyo sa harap ni Chancellor Bongnam habang sinasabi na kilala niya ang teknik na ito at ito ay nanggaling sa Kunlun. Sinabi naman ni Chancellor Bongnam na kung ito talaga si Elder Hyoyo, hindi niya papayagan ito na makaalis sa lugar na ito. Ginamit ni Chancellor Bongnam ang teknik na Earthen Seal, kung saan ay nagkaroon ng pagguho sa kinatatayuan ni Elder Hyoyo at unti-unti na itong nilalamon ng lupa. Nagawa naman ni Soso na maka-atres para makaiwas dito, at habang nakalubog ang ilang bahagi ng katawan ni Elder Hyoyo ay sinabi nito na isang pamamaraan ng pagbubuklod na gumagamit ng iyong ki at ng lupa. Hindi na masama ang teknik na ito. Bigla naman may mga lumabas na apoy sa katawan ni Elder Hyoyo, na kinagulat at kinabahala nito. Ginamit ni Master Honjin ang teknik na Tensong Flame Art, Flame Cloud Chains, habang sinasabi na maaaring kakabalik lang nito galing sa impyerno, ngunit ang iyong presensya ay sumasalungat sa kalikasan. Napapalingon na lang si Elder Hyoyo kay Master Honjin, habang si Master Honjin naman ay papasugod na hawak ang nagliliyab na espada. Sinabi ni Master Honjin na sigurado siyang naiintindihan ni Elder Hyoyo ito. Ginamit ni Master Honjin ang teknik na ang ulap ng apoy ay nagpapadalisay sa kasamaan na gumugulo sa mundo, Purifying Flame Cloud. Kung saan naglabas ng malalakas na apoy ito na direktang tumama sa kinaroroonan ni Elder Hyoyo at nilamon ito ng malakas na apoy.